makikita natin na dahil lang sa posisyon, kapangyarihan, yung, yung, yung baluktot tinutuwid nila. Gaano ito kasama at napakalaking kasalanan ito sa Diyos. Kasi ang nais ng Diyos, katapatan. Ang nais ng Diyos, katapatan at katotohanan. Kaya nga uulitin ko, kahit na ikaw pa ang pinakamayaman sa lupa, pinakamatalino, kung nawala sa iyo ang tapang na ipaglaban ang katarungan, na ipaglaban ang katotohanan, Amen. Mabiyaya, mapagpalang araw sa inyo lahat. Muli tayo magkakasama-sama upang pagnilayan natin ang salita ng Diyos, ang mabuting balita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. Halina't samahan niyo po ako, tayo pa'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mabiyaya, mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa lahat po nanonood, nakikinig sa araw na ito, mabiyaya, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa lahat po nanonood, nawa patuloy niyo pong subaybayan ang ating programa dito sa Emmanuel TV Network, ETBN Philippines. At sa araw na ito, napakaganda po ng ating pagninilayan sa araw na ito, kung saan ang salita ng Diyos magbibigay sa atin ng karunungan, ng talino, kung anong dapat nating gawin. Magpapatatag sa ating prinsipyo, sa ating dignidad at pagkatao. Kaya mga kapatid, gaano kahalaga sa atin ang katarungan? Para sa Diyos, ito'y napakahalaga, ang katarungan. At sa buhay natin, paano mo ipinaglalaban ang tama, ang katotohanan, at ang kabutihan? Dahil aanhin mo ang talino, ang talento. Sabi nga, napakinggan ko kanina, kung wala ka namang tapang o prinsipyo na ipaglaban ang mabuti, ang katotohanan, at ang tama. Kasi maraming tao ngayon, dahil sa posisyon, kapangyarihan, sa pera, nawawala sa kanila yung dangal, yung dignidad at pagkatao. Kaya alalahanin natin, pinakamahalaga sa buhay ng tao ang magkaroon ka ng tapang na ipaglaban mo ang Diyos. At paano mo may paglalaban ang Diyos sa buhay mo? Kailangan manindigan ka sa tama, sa katotohanan, sa katarungan. Huwag tayo maging duwag. Na kahit na tayo inaapi, inaapakan, o kahit na tayo ay inuusig, o kahit na sila napupuot sa atin dahil sa ating pagiging mabuti, at dahil tayo nasa katwiran, huwag mo silang pansinin. Dahil ang papansinin natin ay ang sabi ng Diyos. Ang sabi sa atin ng Diyos, babasahin ko lang po. Ang sabi sa atin ng Diyos, ang Panginoon ay Diyos ng katarungan.
Wala siyang itinatanging sino man. Hindi siya kumikiling kanino man laban sa mahirap. Sa halip, agad niyang dinirinig ang naaapi. Lagi niyang dinirinig ang daing ng ulila at ang pagsusumamo ng biyudang nagsasaysay na nangyari sa kanya. Ang luhang dumadaloy sa pisngi ng balo ay sumisigaw laban sa taong naging dahilan ng kanyang pagluha. So mga kapatid, kahit na ikaw lumuluha dahil sa ginawa nila sa iyong masama o dahil ikaw ay kanilang inagawan, inapakan, tandaan po natin, meron tayong tagapagtanggol. Hindi tayo nag-iisa. Dahil ang Panginoong Jesucristo, naranasan din niya na siya'y apihin, naranasan din niya ang kawalan ng katarungan. Nung siya ay pagkanilo ni Judas at usigin sa kasinungalingan at hatulan ng kamatayan ng hatulan siya ng kamatayan ng walang katarungan. Pero anong ginawa ng Panginoong Jesucristo? Hindi siya nalungkot, hindi siya nabalisa, hindi siya natakot. Kasi bakit? Mas nanaig sa kanya ang pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. At yun ay manatili kang mabuti, matuwid, upang nang sa ganon, mamuhay ka na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sinabi ng Diyos sa atin, sabi niya, ang Panginoong Diyos, ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Siya ay Diyos ng katarungan. Kaya wala siyang itinatanging sinuman. At hindi lang yun, hindi siya kumikiling kanino man laban sa mahirap. Sa halip, agad niyang dinirinig ang naapi. Kaya nga, sa ating buhay, kapag ikaw, sabi nga, lagi niyang dininig ang daing ng ulila at ang pagsumamo ng biyuda ang nagsasaysay ng nangyari sa kanya. Diba pag yung biyuda o yung mga inapi, lumuluha sila, umiiyak. Pero ang sabi ng Diyos, ang luhang dumadaloy sa pisngi ng mga inaapi o ng balo ay sumisigaw laban sa taong naging dahilan ng kanyang pagluha. So ibig sabihin yung luha natin na dumadali sa pisngi natin dahil sa ginawa nilang masama sa iyo, alalahanin mo, mananagot sila sa Diyos. Kaya nga, sa ating lahat, sabi niya, hindi na magtatagal at kikilos ang Panginoon. Hindi niya ipagpapabukas pa ang pagpaparusa sa masasama. Babaliin niya ang likod ng malulupit, paghihigantihan niya ang mga bansa. Lilipulin niya ang mga palalo, dudurugin niya ang kapangyarihan ng mga makasalanan. Gagantihan niya ang bawat isa ayon sa nararapat. Ayon sa nararapat sa kanya. At hahatulan ang kanilang gawa ayon sa kanilang nasa. Igagawad niya ang katarungan sa kanyang bayan at sila'y magsasaya sa lilim ng kanyang habag. Sa panahon ng kagipitan, kinasasabikan ang kanyang habag, parang patak ng ulan sa matinding tag-araw. Ang salita ng Diyos, mababasa ito sa Ecclesiastico chapter 35, verse 18 to 20. So tandaan natin, anuman ang ating dinadanas sa buhay na ito, inapi ka, hinatulang ka ng walang katarungan. Ikaw ay pinagkanulo, siniraan. Alalahanin natin, may Diyos na makatarungan sa lahat. At yung luha na dumadaloy sa mga inapi, mananagot sila sa Diyos, sa mga taong nagpaluha sa mga inapi. Kaya nga sinabi sa atin ng Diyos, ang sabi niya sa atin, kawawa ang gumagawa ng di makatarungang batas at mga nagbibigay ng maling kautusan, pagkat iyan nagkakait ng katarungan sa mga api at nag-aalis ng karapatan sa mahihirap. Kawawa ang mga nagsasamantala sa mga babaeng balo at sa mga ulila. Anong gagawin nyo sa araw ng kaparusahan pagdating ng lagim buhat sa malayo?
Kanino kayo lalapit upang humingi ng tulong? Kanino nyo iiwanan ang inyong kayamanan? Walang nalalabi kundi sumuko. Kayo ay mabibihag o mapapatay sa labanan, ngunit hindi pa rin maglulubag ang matinding puot ni Yahweh. Patuloy niyang parurusahan ang bayang Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito ay mababasa sa Isaiah chapter 10, 1-4. So, ibig sabihin, hindi kawawa ang mga inapi. Hindi kawawa yung mga inapakan. Hindi kawawa yung tinanggalan ng karapatan. Kundi kawawa yung mga taong gumagawa ng di makatarungang batas at nagbibigay ng maling kautusan. Imaginin mo sa buhay ng tao, ilang taon mong inihintay ang katarungan, tapos magugulat ka, ang desisyon mali, pumanig sa may sala, naging bulag sa katotohanan. Pero alalahanin mo, ang Diyos ay hindi pumapanig sa masama. Kaya nga, ang sabi ng Diyos, di maaaring magdusa ang saksing hindi tapat. Ang nagsisinungaling ay di makaliligtas. Amen? Di maaaring di magdusa ang saksing hindi tapat at ang nagsisinungaling tiyak na mapapahamak. Ang kasiraan ng taong kasakiman, kaya mabuti pa ang mahirap kaysa walang katapatan. Ang pagkatakot kay Yahweh ay maghatid sa buhay, magdudulot ng kasiyahan, maglalayo sa kapahamakan. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So, tinuturo ng Diyos, sinasabi ng Diyos ang katotohanan. Kapag ikaw ay sasaksi sa kasinungalingan, may parusa. Sinabi ng Diyos, magdurusa. Kaya nga nasa 10 utos ng Diyos, huwag kang sasaksi sa kasinungalingan ng iyong kapwa. Ibig sabihin, huwag kang kakampi sa mali. Huwag kang kakampi sa sinungaling. Huwag mong parurusahan ang walang sala. Huwag mong ipagkakait ang katarungan. Huwag mong palalayain ang may sala. At sa nangyayari sa atin ngayon, sa ating bansa, at hindi lang sa ating bansa, sa bawat at sa mga nakikita natin sa buhay-buhay ng tao, makikita natin na dahil lang sa posisyon, kapangyarihan, yung baluktot tinutuwid nila. Gaano ito kasama at napakalaking kasalanan ito sa Diyos. Kasi ang nais ng Diyos, katapatan. Ang nais ng Diyos, katapatan at katotohanan. Kaya nga uulitin ko, kahit na ikaw pa ang pinakamayaman sa lupa, pinakamatalino, kung nawala sa iyo ang tapang na ipaglaban ang katarungan, na ipaglaban ang katotohanan, ikaw pa rin ang pinakakawawa. Nawawala ng halaga ang lahat kung wala kang prinsipyo, dangal at dignidad, dahil nawala sa iyo ang takot at galang sa Diyos. At dahil dito, yung pagkatao ng tao nawawala. Kasi magpapatibay na ating prinsipyo, dangal, dignidad ng ating pagkatao ay yung ating relasyon sa Diyos, yung ating katapatan sa Diyos, yung ating takot at galang sa Diyos. At maraming tao, pinagpapalit ang Diyos dahil lang sa kayamanan, sa posisyon, kapangyarihan, sa mga lupain. Nawawala ang kabutihan. Na dahil lang sa pera, magkukurap, mandadaya. Na dahil lang sa kayamanan, mangangamkam. Diba? Sa buhay natin ngayon, sino ang pinahihirapan nila? Minsan, bibigyan ka nila ng magkano halagang babayaran mo sa ating mga bills, sa ating mga kuryente o ano, which hindi mo namang kinonsume. Sino dinadaya nila? Hindi ang mga mamahihirap na mamamayang Pilipino. Mismo sarili nila dinadaya nila. Kasi bakit? Dahil may Diyos. Ang Diyos ang magtatanggol sa mga inaapi. Sa mga taong
lumuluha, ang Diyos ang magtatanggol. At yung mga masasama, ang sabi nga ng Diyos sa atin, masdan mo ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan, ngunit ang matuwid mabubuhay sa kanyang katapatan. At sinabi pa sa atin ng Diyos, babasahin ko lang. Sabi niya, magasik kayo ng katwiran at mag-aani kayo ng pagpapala, bunga ng katapatan nyo sa akin. Bungkalin nyo uli ang pinabayaang lupa sapagkat panahon na upang hanapin ang Diyos si Yahweh. Lalapit siya sa inyo at paulanan kayo ng biyaya, ngunit naghasik kayo ng kalikuan, kawalang katarungan ang ina ninyo, at kumain kayo ng bunga ng pagsisinungaling. Dahil sa pagtitiwala nyo sa inyong mga karwahe at sa marami nyong mandirigma. Kaya mapapalaot sa digma ng inyong bayan at mawawasak ang lahat ng kuta nyo gaya ng ginawa ni Salman sa Betarbel nang salakayin niya ito. Ang mga inay pinagluray-luray na kasama ang kanilang mga anak. Ganitong gagawin ng sambayan ng Israel sapagkat napakalaki na yung kasamaan. Sa pag-uumaga, malilipol ang hari ng Israel. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ibig sabihin, yung paggawa mo ng kalikuan, kawalan ng katarungan, at kasinungalingan, ito pala'y napakalaking kasamaan. Ito ang sabi ng Diyos. Dito mababasa sa Oseas chapter 10, 12 to 15. Diba? Dahil tinanggalan nila ng karapatan ng tao at Kaya nga ayaw ng Diyos na may inaapi. Ayaw ng Diyos na may inaapakan. Ang gusto ng Diyos, katarungan. Kaya nga, kapag ang tao naging duwag, ipaglaban ng katarungan, nandyan ang kaguluhan. Nandyan ang kawalan ng kapayapaan. Kasi ibig sabihin, ang katarungan ang siyang babalanse sa lahat. Mahirap mayaman, kailangang ibigay ang tama at yung karapat-dapat para sa kanila. Wala kang itatangi na tao. Kasi sinabi ng Diyos, kung ang pagtingin nyo sa inyong kapwa ay hindi pantay-pantay o kayo'y nagtatangi, dapat kayong parusahan. Ibig sabihin, pantay-pantay ang dapat na pagtingin natin sa ating kapwa. Hindi porket, kilala ko siya. Kaya, ipagtatanggol mo kahit alam mong may kasalanan siya. Kasi malakas siya, makapangyarihan. Kahit na may kasala, palalayain. Ito'y napakalaking kasalanan sa Diyos. Kaya nga sinabi sa atin ng Diyos sa atin, babasahin ko lang po. Ay sabi niya, huwag kang maghangad na maging hukom kung wala kang tibay ng loob na panindigan ang katarungan. Pag nasindak ka sa babala ng makapangyarihan, baka mawalan ka ng karangalan sa paningin ng madla. Ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, kung tayo hukom, kung tayo ay may leader, o kung tayo magulang o nasa posisyon, ang sabi ng Diyos sa atin, manindigan ka sa katarungan. Kasi kung hindi, huwag kang maghangad na maging hukom. Kasi bakit? Nakasalalay sa'yo. Nakasalalay sa'yo ang desisyon upang ang taong walang sala ay mabigyan ng katarungan. Upang ang walang sala ay palayain. At ang may sala ay panagutin o parusahan. Kaya nga sinabi ng Diyos sa atin, kung sa inyong pagiging tagapamahala ng kanyang kaharian ay hindi kayo magiging tapat, kung hindi nyo susundin ang kautusan at kung hindi kayo mamumuhay ayon sa kanyang kalooban, madali siyang paririto at parurusahan kayo ng mabigat na parusa. Walang katulad ang bigat ng parusang inilaan niya sa mga namumuno at makapangyarihan. Ang mga aba ay kahahabagan at patatawarin, ngunit ang mga nasa kapangyarihan at mahigpit na hatulan. Ang Panginoon ng lahat ay hindi natatakot kanino man. Gaano man siya kadakila,
Siya ang may likha sa lahat, sa dakila at sa aba. Kaya't pare-pareho lang ang tingin niya sa lahat. Ngunit mas mahigpit ang paghatol niya sa mga nasa kapangyarihan. Kaya, mga hari, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito nang hindi kayo magkamali. Ito ay mga banal na bagay at kung gagamitin niyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal. Pag natutuhan niyo ang mga aral na ito, may pagtatanggol niyo ang inyong sarili sa araw ng paghuhukom. Kaya nga't pahalagahan niyo ang aking aral. Unawain niyo ito at kayo'y matututo. Ang salita ng Diyos. So maliwanag na sinabi sa atin ng Diyos. Sa lahat ng mga, sabi niya, kung sa inyong tagapamahala, kaharian, mga namumuno ay hindi kayo naging tapat, ang sabi ng Diyos, madali siyang parito at parurusahan kayo ng mabigat na parusa. Amen? Kaya ngayong ating mga posisyon, kapangyarihan, o anumang meron tayo, may kaakibat yan na tungkulin. Anong tungkulin? Na pairali ng katarungan, bigyan ng magandang buhay ang ating mga nasasakupan. Manindigan sa mabuti, sa katotohanan, sa katarungan. Na minsan na dahil sa posisyon, kapangyarihan, kahit mali, ginagawa. Na nakakalungkot, may sweldo na magkukurap pa. Na hindi nyo nakikita yung maraming mga buhay ng tao, mamamayan na nagugutom dahil sa kanilang katiwalian. At hindi lang yan, maging sa ating mga tayo may magulang, pinuno, hukom, maging matapang tayong pairali ng katarungan. Kasi bakit? Sinabi ng Diyos sa atin, ang sabi niya sa atin, narito pa ang ilang mahalagang kawikaan, hindi dapat magtangi sa pagpairal ng katarungan. Ang hukom na nagpapawalang sala sa may kasalanan ay tinatakwil ng tao at sinusumpa ng bayan. Ang nagpaparusa sa masama ay mapapabuti at pagpapalain. Amen? So, ibig sabihin, sinasabi sa atin ng Diyos, huwag tayo magtangi sa pagpapairal ng katarungan. Kasi bakit? Tulad, halimbawa, merong nanira sa'yo ng api sa'yo ng apak. Inagawang ka ng posisyon ng kapangyarihan. So, yung inapi na ito, luluha ito. Hihingi ng magsusumbong sa Diyos dahil sa ginawa sa Kanya. Dahil sa ginawa sa Kanyang kasamaan. Ang tanging pag-asa, walang iba kundi ang Diyos. Kaya, ibig sabihin, gagamit ang Diyos na instrumento. Tayo ng mga hukom, tayo ng mga nasa posisyon, kailangan maging patas tayo. Huwag tayong kakampi sa mali. Huwag tayong kakampi sa kasinungalingan o sa may sala. Huwag natin ipagkakait ang katarungan sa walang sala. Kasi nakakalungkot. Hindi lahat ng nakakulong may sala. Na minsan, dahil sa kawalan ng katarungan, dahil sa pagkampi sa mali, nawawala ng kalayaan ang mga walang sala. Minsan ang kapangyarihan ginagawa nilang batas, which is ito'y napakalaking kasalanan sa Diyos. Kaya nga sinabi sa atin ng Diyos sa atin, babasahin ko po, ngunit ang bulaan, mamamatay tao, itatapon ng Diyos doon sa impyerno. Hindi nalalawig ang buhay sa mundo, kaya sa Diyos lamang mananalig ako. Amen? Kaya nga ibig sabihin bulaan, mamamatay tao, ibig sabihin sinungaling, mamamatay tao, anong sabi ng Diyos? Itatapon ng Diyos doon sa impyerno. At hindi lang yun, hindi nalalawig ang buhay sa mundo, kaya sa Diyos lamang mananalig ako. Ito'y mababasa sa Awit 55 verse 23. So, hindi forever masaya ka. Ay, kung ari, nakalaya ka nga dahil meron kang padrino or what. Pero may Diyos na hahatol sa atin. Hindi tayo makakalusot sa hukuman ng Diyos. Kaya,
Kaya nga, ang nais ng Diyos, katapatan. Ang nais ng Diyos, manindigan ka sa katarungan, sa katotohanan, upang walang inaapi, upang ang lahat mabigyan ng pantay-pantay na karapatan. Kaya nga ayaw ng Diyos na may tinatangi tayo, pagkit mahirap siya. Ang pagtrato mo ay diyan ka na lang maupo sa sahig. Pagkit siya ay punong-puno ng alahas o magagaran kanyang damit, dito ka sa pedestral. Ibig sabihin, nais ng Diyos, lahat tayo, huwag kang magtatangi ng tao dahil lang sa kanilang katayuan sa buhay. Kasi sabi nga ng Diyos, lahat tayo in the eyes of God, we are all equal. At kung ikaw nagtatangi, ang sabi ng Diyos, ikaw ay nagkasala at dapat kang parusahan. Amen? Kaya nga sabi sa atin, kaya nga sa lahat ng mga inapi na wala ng katarungan, inapakan, huwag tayo malungkot. Kung ito ay, kasi sa taong talagang masakit pero may liwanag. Hindi lahat bagyo unos. Sisikat ang umaga, ang araw. Ibig sabihin, magpatanglaw tayo sa liwanag ng Diyos. At ang paningin mo sa buhay ay napakaliwanag, napakagaan, napakaganda. Kasi kung titignan mo yung ginawa sa yung mali, yung ginawa sa yung masama, madilim yan, masakit. Pero wag mong tingnan ang ginawa sa yung masama. Tumingin ka sa Diyos upang magliwanag ang buhay, upang gumaan ang buhay mo. Babangon kahit ikaw dapang-dapa dahil sa kanilang dahil sa kanilang kasamaan, alalahanin mo, may Diyos na babangon sa iyo. At yung mga duwag na hindi pinaglaban ng tamang katarungan, may Diyos na paparusa sa kanila. Kasi sabi nga dito, kay Yahweh hihingi ako ng tulong. Iligtas ako sa mga linggatong, ang mga tagoy ko at mga hinaing, sa bawat sandali sa kanya darating, at ang aking tinig ay kanyang diringgin. Iligtas ako mula sa labanan, at pababalikin taglay ang tagumpay. Matapos gapiin ang mga kaaway, ang Diyos na hari sa mulat mula pa ay diringgin ako. Lulupigin sila, di na mababago ang pasya ng Diyos, pagkat ni sa kanya'y wala silang takot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, ibig sabihin, may pag-asa. May katarungan. Kaya nga, huwag kang susuko. Ilaban mo ang katarungan. Ilaban mo ang katotohanan. Kasi sinabi dito sa atin ng Diyos, iligtas ako sa mga linggatong. Kasi sa Diyos tayo hingi ng tulong. At yung mga tagoy natin hinaing, sa bawat sandali ay darating. Kaya sa lahat ng mga tumataguhoy dyan o mga may hinaing, rinig na rinig ng Diyos ang ating dalang. Kung tayo mabuti at nasa katwiran, kung tayo ay nasa katotohanan. Pero kung ang tao ay nasa mali, nasa kasinungalingan, ito ay may kalakip na kaparusahan, pagdurusa at kapahamakan. Kaya nga sabi ng Diyos sa ating lahat, sabi niya, ano man labanan yan, iligtas tayo ng Diyos at pababalikin taglay ang tagumpay. Kaya lahat may pag-asa sa Diyos. At sabi niya, ang Diyos na hari na sumat mula pa ay diringgin ako at lulupigin na masasamaan sila. Di na magbabago ang pasya ng Diyos, pagkat ni sa kanya'y wala silang takot. Amen? Kaya nga sabi niya, iligtas mo ang taong masama ay tumatanggap ng suhol upang ang daan ng katarungan ay hindi matunton. Ang salita ng Diyos, mababasa ito sa Kawikaan chapter 17 verse 23. So ibig sabihin, masama pag ikaw ay tumanggap ng suhol. Kasi itong nagiging dahilan ng kawalan ng katarungan. Kaya bali na maghirap ka, magtiis ka ng hirap, ang mahalaga,
naging matapang kang ipanalo ang katarungan, ang katotohanan at ang mabuti upang ang walang sala ay palayain at ang may sala ay parusahan. Kasi sabi nga ng Diyos, iligtas mo ang naapi sa kamay ng mga api at magpakatatag ka kapag ikaw ay humahatol. Mag-iisa kang ama sa mga ulila. Bigyan mo ang mga balo ng tulong na hindi na may dulot ng yumaong asawa. At aariin kang anak ng kataas-taasang Diyos at iibigin ka niya na higit pa sa pag-ibig ng isang ina. Ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, napakalaga sa Diyos yung ating pagtulong. Hindi lang sa pinansyal, hindi lang sa pagkain, kundi sa mga inaapi. Kasi sinabi ng Diyos, iligtas mo. Kung ikaw mayroong posisyon para iligtas ang naapi, gawin mo ang tama. Huwag kang maging duwag. Kasi pag ginawa mo ang tama at naging matapang ka, manindigan sa katarungan, pagpapalain ka ng Diyos. Iingatan ka ng Diyos. Pero kung naging duwag ka, ang sabi nga ng Diyos, ang taong masama ay tumatanggap ng suhol upang daan ng katarungan ay hindi matuntun. Kaya ibig sabihin mga kapatid, kaya nga makikita mo sa atin ngayon, kahit gaano pa kataas ang pinag-aralan ng tao, kung siya ay nagpasuhol o kung siya ay kumampi sa mali, sa may sala, nawawala ang kanyang halaga. Bumababa ang tingin. Kasi nawala yung prinsipyo, dangal at dignidad. Kasi nawala sa kanya, sa pitak ng puso niya, ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ang gabay natin sa buhay. Magiging tanglaw natin sa buhay, liwanag sa ating buhay, upang tayo ay manindigan sa mabuti, sa tama at sa katarungan. Kaya nga sabi niya, iligtas mong naapi sa kamay ng mga api at magpakatatag ka. At hindi lang yun. Huwag kang pailalim sa hangal, huwag mo namang kikilingan ang makapangyarihan, ipaglaban mong katotohanan hanggang kamatayan at ipaglalabang ka ng Panginoong Diyos. Amen? Kaya sa ating lahat, napakalaga para sa Diyos ang katarungan. Kaya nga ang tanong ko, gaano kahalaga ang katarungan sa atin? Kasi ang katarungan, yan yung magbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating bansa, sa buhay ng tao. Kasi binibigay mo yung pantay-pantay na karapatan. Wala kang tinatangi, wala kang kinikilingan. Kaya nga sa ating lahat, sabi sa atin ng Diyos, ako'y isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako inyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Lahat ng may galit sa iyo ay mapapahiya. At mamamatay ang sinumang lumaban sa iyo. Hanapin niyo ngunit di masusumpungan. Ang kaaway niyo'y wala na talaga. Sinabi pa ni Yahweh, ako si Yahweh na inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako may sabing huwag kayo matatakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ni Yahweh, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot, tutulungan kita. Ako ang iyong Diyos, ang magliligtas sa iyo. Gagawin kitang tulad ng panggiik, bago at matalim ang kanyang ngipin at ang mga bundok at burol ay iyong gigiikin at dudurugin tila alikabok. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So ibig sabihin, mahina ka man, walang kaya, ang sabi ng Diyos, huwag kang matatakot. Kaya nga, anumang unos bagyo na dumating sa buhay ko, hindi ko tinignan yung masama na ginawa sa akin ng Diyos, na ginawa sa akin ng tao. Hindi ko tinignan kasi ang tinitingnan ko ay ang Diyos. Kaya punong-puno ako ng pag-asa, punong-puno ako ng liwanag. Dahil ang liwanag na tumatanglaw sa ating buhay dapat ay ang liwanag ng Diyos. Na kahit anong sama ng mga nasa paligid, makikita mo pa rin ang liwanag, ang tanglaw
ng Diyos. At dahil dito, babangon ka at magiging matapang na ipanalo ang Diyos. Na kahit na ikaw ay nahihirapan, naghihirap, ang mahalaga, mabuti ka, matuwid ka, at may prinsipyo ka at dangal at dignidad upang tatanggapin mo ang gantimpala, ang pagpapala, ang kaligtasan ng Diyos. Kaya ang ayaw ng Diyos ng duwag. Kaya nga sabi niya, kawawa kayong mga duwag. Kasi itatapon sa apoy ng impyerno. Ibig sabihin, hingin natin ang lakas ng tulong ng Diyos upang maging matapang tayo na sundin ang tama, ang kalooban ng Diyos, upang lahat ng ating gagawin ay mabuti, upang lahat ng ating gagawin ay kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Sabi pa ni Yahweh, sa araw ng pagligtas sa iyo ay lilingapin kita, tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan, palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan, hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin daranas na matinding init ng sikat ng araw at disyerto. Sapagkat papatnubayan sila nung isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ni Yahweh. Nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Diyos, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung meron mang inang lumimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo. Kahit na sandali, Jerusalem, hindi kita malilimot. Pangalan mo'y nakasulat sa aking mga palad. Malapit nang dumating ang muling magtatayo sa iyo, at nagwasak sa iyo ay paalis na. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So, sinasabi sa atin ng Diyos, palalayain niya ang mga tao na nasa bilangguan, lalo na yung mga walang sala, lalo na yung pinagkaitan ng katarungan. At yung mga humatol ng mali, mananagot sila sa Diyos. Pero sabi nga ng Diyos sa atin, hindi, at yung mga matuwid, at may prinsipyo at dangal, dignidad, pangako ng Diyos, sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan, hindi sila magugutom. At hindi sila dadanas na matinding init ng sikat ng araw. Dahil papatnubayan tayo ng Diyos na nagmamahal sa atin. Ihatid tayo sa bukal ng tubig. Kaya sa lahat, kung ikaw ay nauuhaw sa katarungan, may pag-asa, may Diyos na magbibigay sa iyo ng katarungan. Gagamit siya ng tao para ibigay sa iyo ang katarungan. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kaya nga sabi ng Diyos sa atin, di ba? Minsan sa buhay natin, akala natin wala ng pag-asa, pero sabi nga ng Diyos, malilimot kaya ng inang ang sarili niyang anak, hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal. Kaya nga sabi ng Diyos, kung may roon mang inang lumimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo, kahit na sandali. Ibig sabihin, ang Diyos hindi niya nalilimutan ang tao, dahil ang Diyos ang lumalang sa atin. Kaya nga sabi niya, hindi kita malilimot. At tungkulin kong ikaw ay kalingain. Kaya nga sabi nga, pangalan mo'y hindi kita malilimot. Pangalan mo'y nakasulat sa aking mga palad. Ibig sabihin, pangalan natin nakasulat sa palad ng Diyos. Kasi sumunod ka sa Diyos. Nag-akit ka ng tao palapit sa Diyos. Binigyan mo ng katarungan ang mga inaapi, ang mga nagugutom, pinakain mo. Ang mga walang damit, dahil siniraan sila, dinaptan mo. Pinagtanggol mo. Yung mga nauuhaw sa pag-ibig, sa katarungan, ipinagkaloob mo. Kaya ang sabi ng Diyos, hindi ka malilimot ng Diyos. Dahil ang pangalan mo'y nakasulat sa aking palad. Yung mga nangangaral ng salita ng Diyos, umaakay, palapit sa Diyos, yung ating ginagawang pagsisimba, panalangin, pagdalo every Sunday, fellowship, pangangaral ng salita ng Diyos through ETVN,
Emmanuel TV Network, napakalaga po nito. Ang pangalan natin ay nasa palad ng Diyos. Kasi nanindigan ka sa Diyos. Ipinangalan mo ang katotohanan, ipinaglaban mo ang kabutihan. Hindi ka kumampi sa mali. Na porket kilala mo, kapatid mo o kamag-anak mo, kakampihan mo na kahit mali. Masama po yun. Kasalanan po sa Diyos. Kasi nais ng Diyos katarungan, katapatan, katotohanan, kabutihan. Kaya nga sabi niya, hindi kita malilimot, pangalan mo nakasulat sa aking mga palad. At malapit na dumating ang muling magtatayo sa iyo, at ang nagwasak sa iyo ay paalis na. Amen? Itatayo tayo ng Diyos, ibabangon, at tatanggapin natin ang biyaya, ang pagpapala, ang Kaya huwag kang malungkot, huwag kang manghina, kasi may Diyos na magbibigay sa iyo ng lakas. May Diyos na magtatanggol sa iyo. Kaya sa ating lahat, ipaglaban natin ang Diyos, ang katarungan, ang kabutihan. Pag-araw ng linggo, ibigay mo yan kay Lord. Magsimba po tayo. Paano mo malalaman ang tama kung hindi ka naman nakikinig sa salita ng Diyos? Kaya napakalaga ng pakikinig ng salita ng Diyos upang magkaroon tayo ng mataas na karunungan. Karunungan na magsasabi sa iyo ng tama at mabuti sa pamamagitan ng gabay patnubay ng banal na Espiritu Santo. Kaya sa lahat, nibitahan namin kayo every Sunday Fellowship. Magsimba tayo at come and join us every Sunday Fellowship 12:30 hanggang 3 o'clock ng hapon sa Santo Domingo Parish Office sa 2nd floor po yan, Quezon City. At ngayon po, hingin natin ang gabay patnubay ng Diyos ng banal na Espiritu Santo. Awitin po natin ang Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and thy power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come through the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na to, sa araw na ito, hipuin mo lahat ng nood nakikinig. Ibuhos mo yung banal na Espiritu Santo. Ipagkaloob mo sa bawat isa ang kanilang mga dalangin, ang katarungan ng bawat isa. At sa oras na to, Lord, pagkaloob mo ang kagalingan, kalakasan, mahabang buhay, pagpapala. Dahil kayo ang Diyos ng himala, kayong dakila, makapangyarihan, tagapagligtas ng aming buhay. Kaya Lord, nananali kami sa oras na ito, Lord, ang lahat iyong iingatan, ililigtas, pagpapalain. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, word without end. Amen. In the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, and God bless us all. You're watching ETVN Philippines.